The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. If the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me,
His faith, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His faith, delighting the Lord for His goodness. And His love. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Lumapit sa kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag kang magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Problema
Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Good morning, Jesus! Welcome to Awit ng Pag-ibig, CSM Edition! You created every part of me. You put me Together in my mother's womb, I praise you because you are to be feared. All you do is strange and wonderful. I know it with all my heart. When my bones were being formed, carefully put together in my mother's womb. when I was growing there in secret, you knew that I was there. you saw me before I was born. The days allotted to me had all been recorded in your book before any of them ever begun. Oh God, how difficult I find your thoughts. How many of them there are? If I counted them, they would be more than the grains of sand. When I awake, I am still with you. When I awake, I am still with you. When I awake, I am still with you. Ayan, good morning Jesus, good morning mga kapatid. Speaking of awake, maraming salamat po sa mga maagang gumising para kami ay samahan ngayong umaga. Live na live po tayo. Batiin naman natin Ate Shane yung mga maagang nag-join. Sister Victoria Alanggilan and si Ninang Loida Akayan. Sister Lorna Pehi from Mendez. Yan. Sister Laura Danganan, good morning po. Hi, Sir Lau. Brother Leo. Brother Louie. Hello. Ayan, Sister Clement Toledo. Si Diba? Brother Brando Diones is watching. Ayan, ang dami natin. Thank you, Lord, mga kapatid. Siyempre sa Sister Sally. Hello, Hello. hello. At sa Asha Andoy, welcome back. Welcome home. Antayin ka Welcome namin back. dito sa GMJ. Hello, good morning, Brother Gary. Thank you for sharing. Good morning din sa Laia, kay Brother Dante. At syempre, ang nanay ko nanonood. Good morning, Sister Hello, Sister Tere. Sister Jeanette Bautista Aquino. Sister Farah Agas. Hi, Sister Farah. Oh, last week lang nandito sila. Oo, last week. Ay, may comment siya. Ah, Watching din yes. si Brother June Manigad, Sister Carmen Santos, Nanay Cle, and from New Zealand, Sister Joanne Vizcara. Makikita niyo po siya mamaya. Yes, si Sister Farah sabi niya, this will be a special episode. I'm already teary-eyed na. Wow! Hindi pa nagsisimula, Thank you, Sister. Lord. Sister Carmela Tison.
Brother Andy, good morning. Sister Marisa Roraldo. Ayan yung kadancer namin last week. Sister Camille Nokum. At sa East naman, Sister Judith Cruz. Na next week nandito din. Abangan nyo din po next week. Sister Julie Sirkina. Pastor Simple, good morning po. Ayan. Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating Good Morning Jesus, awit ng pag-ibig. Yes. Thank you, Lord. Bago na, batiin ko lang Sister Jocelyn din ako, mga kasama namin last week. And syempre, si Brother Rod Marcado. Ayan. Sister Rita, baka magtampo sa'yo. Oo, nabati ko na Nabati from mo na. kaibigan, Sister Rita A. Manggao. Ayan, buong buo. Sister Rita Angustia Manggao. Oh. Sige. If you tuned in, mga kapatid, yung mga past week's episode natin. So, our topic for our series for this month is about Jesus is enough. And we've learned on the first week that we cannot serve both God and money. And then on the second week is we talked about happiness. Last week naman po, we talked about our desire to live our lives for the acceptance of others. Pero lahat yon, again, nauwi tayo sana na kay Lord lang talaga lahat natin mahahanap yung contentment and hindi kung saan pa man. Kay Lord lang talaga. So this week, we're going to continue sa theme natin ng contentment and that Jesus is enough, na hindi siya, yung contentment kasi hindi genuine if it falls under the weight ng mga sa hard times. Yun yung i-discuss natin this week. Sige, pero bago po tayo mag-umpisa, mga kapatid, mag-opening prayer muna tayo, Ate Shane. Sige, thank you, Lord. Samahan niyo po kami, mga kapatid. Heavenly Father, thank you, Lord Jesus, Lord. Marami pong salamat, Lord, sa umagang ito na bigay nyo. Muli po, salamat po for the opportunity, Lord, para po, Lord, makapagbahagi, Lord, makapag-usap, Panginoon, sa kabutihan nyo, Panginoon, kung gaano kayo kabuti sa aming mga buhay, Panginoon. Tinataas po namin, Lord, ang special episode na to, Panginoon. Tinataas po namin ang mga guests namin, ang kanilang mga sharing, Panginoon. Alam namin, Lord, na napakabuti nyo po, Lord, sa bawat isa sa kanila, Panginoon, at sa aming lahat, Lord. Thank you, Lord, for the wisdom, for the love, for the journey, Lord, na binigay niyo po, Lord, sa amin, Panginoon, na ikaw, Lord, ang talagang sovereign, Lord, sa buhay namin, na laging kumakalinga, umaalalay at nagmamahal, Panginoon. At sa lesson po na matututunan namin ngayon, ikaw rin po ang patuloy na magbigay ng wisdom, Lord, kay Ate Angel, Lord, na magtuturo, Lord, that everything, Lord, na mapag-uusapan ngayon, Lord, lahat ng maihahayag, be for your glory, Panginoon. Thank you so much. Thank you, Father. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Good morning po sa mga taga-Makati. Hindi ko po kayo mababati lahat, pero andito sila. At good morning din, syempre, sa mga taga Quezon City. At sa lahat ng nanonood. Yan. Thank you, Lord, mga kapatid. Ayan. Sige, umpisahan na natin. So, gusto ko lang muna bigyan ng background kung sino yung mga guests natin this morning and bakit. So, the episode this morning is very close to my heart. Kasi po, kasama nila ako sa journey na to. So, for you to understand, mga kapatid, so ang mga guests natin ngayon, mga kapatid, ay parents of children with special needs. So, I'm sure lahat naman po kami ay nakapag-share at one point, pero baka yung iba, hindi pa. Pero yun po yung guest natin this morning. So, bigyan ko po muna kayo ng very quick definition. Ano nga ba yung pag sinasabi nila na child with special needs or children with special needs? Ang sabi po, a special needs child may have a life-threatening condition or severe physical or cognitive or learning disabilities. They are child that requires special attention and care that other children do not. Kaya po tawag sa kanila is with special needs. Kasi kailangan nila ng special care and attention na hindi nire-require sa ibang bata. May 4 types po ng special needs na children. Una po yung physical. Ito yung may mga epilepsy or chronic asthma. Ang common naman na nariring natin yung developmental po. Diyan po pumapasok yung Down syndrome, autism,
And then, meron din pong behavioral or emotional. Ito naman yung mga bipolar, mga may ADD, or yung oppositional ODD. Yan. And then, last naman po yung sensory impaired. Ito yung mga visually impaired or deaf and etc. Yun po yun. Ang mga guests natin for today, mostly yung mga kids ay nagfo-fall under developmental, which covers yun nga po yung Down syndrome, autism, yan po. So ako, siguro mag-start na ako. I am a parent of a child who has autism level 1, SIGAP. Ano nga ba yung autism? Ang autism po is a neurodevelopmental disorder affecting a person's ability to communicate, socialize, and interact. Tapos may level po yan. Level 1, Level 2, Level 3. Hindi po kami experts, pero ito po yung mga natutunan namin based sa pagkausap namin sa mga therapy, sa mga developmental pedia po nila. So, yon. Meron din naman po na siguro i-explain naman further ni Sister Mau later. Ako pagod lang din sa akin yun, yung Global Developmental Delay. So, ang Global Developmental Delay, that means child has significant delays in 2 or more areas of development, such as language, cognitive, social, and motor skills. So, yon. So, yon. Sige, Ate Shane, introduce mo na ang ating mga guests. Ayan, thank you, Lord. So, ang pagiging parent no na mayroong special needs na child is a very unique opportunity. Yes. So, indeed. napaka-unique nung opportunity na yon, pero nandun din yung unique na super na Yes. grace din ng Amen. Lord. So, ngayon, introduce natin yung mga guests natin. Siyempre, with me dito live, we have Brother Darwin and Sister Mau. Thank you, Lord. Ayan. Good morning po. Ayan po, good morning. Napakatipid ni brother. Mukhang nagpe-prepare siya para mamaya. Kaya, good morning po sa mga taga Makati, taga Mendez, taga Bataan. Ayan, nilahat ko na po. Hello po and have a blessed Saturday. Yan. Ayan. Thank you, Lord. And then yung susunod naman po, meron din po tayong mga kasama na nag-send po ng kanilang mga videos and recording mamaya. Introduce ko na rin po sila. We have si Sister Joanne Vizcara. Hi, Sister Joanne. Hi, Nanonood Sister po siya. Joanne. Hello. Si Sister Joanne po ay galing sa Kalo na Sugbu. At mama ni Felicity Isabel, ang ating isa sa mga love child natin. Na ngayon pala si Sister Joanne ay nasa New Zealand. Wow, international. Okay. International guest tayo. May international edition pala tayo ngayon. Global. Yes. At next naman po, we also have Sister Maricel Bondad Hardiolin from San Pablo. Na mama naman po ni Jairus, ni Brother Jairus. Ayan, so special talaga ang ating mga guests ngayon, di ba? So, sige Ate Angel, simulan na natin ang tanungan. Ayan, kasi oo. feeling ko marami sasabihin si Brother Darwin. Naghahanda eh. Actually, hindi naman ako kasama dito kahit tatlong dapat. Sumama ka na kaya? Ayan. Pero sigurado ako marami inihanda si Brother Dar. So, game. So, Brother Dar, yung question number 1 natin, di ba? Nung na-discover nyo na you have a love child, ayan, how did you take it and what became your game plan or approach? So, ano ba? Natakot ba? Or Kasi pag talagang nag-trust nalaman, so ang experience po sa mga parents, pag parang may napapansin ka muna eh. Oo. Tapos, aabot ka na sa, sige, papa-assess ko. Pero hindi pareho sa lahat yun eh. Pero yun yung usual. Sige, papa-assess ko. Tapos, tsaka mo malalaman. Tapos parang, ano yun? Ganon. So, sa kanila, ano kayang naging experience nila? Actually, yung sa part ko, si Brother Vero kasi noong 1-2 years old siya, normal yung development niya eh. So we have no hint na may ganon siya. Tapos, dumating si Brother Marcus, Ang delay lang na nakikita namin kay Brother Vero noon is, hindi pa siya nagsasalita. Very kaunti pa lang yung kanilang nasasabi. Tapos, nang dumating si Brother Marcus, hindi pa namin alam na ganon si Brother Vero. So, yung impact doon sa akin na yung anak ko ganito, hindi ko gaanong naramdaman. Kasi, meron agad isa na sumalo doon sa supposedly kakulangan na una. Oo. So, bali,
Oh, nalaman namin, napapansin namin, medyo na siya parang delay compare doon sa bata na isa. Kasi mako-compare mo na eh. Si Marcos, yes. ang bilis ng development. Oo. Siya naiiwan. So, magti 3 years old na siya. Pero si sister mo kasi psychologist. Oo. So, meron na siyang idea. Psychology graduate lang. idea Psychologist is about ano. dun sa mga hints na ganon. Tapos na kami nag-uusap na kami, parang late siya. Tapos yung mga lolo, mga lola, hindi, mga late bloomer lang yan. Oo. Pero kami, nagpe-prepare na kami na May possible, ganon siya. nararamdaman na. Oo. Tapos, so yun, to answer your question, hindi siya ganun bigat tanggapin kasi nga, meron agad isa na sumalo dun sa kakulangan ng isa. And the rest, si sister mo na yung magpapalit. Actually, Opo. medyo yung first months niya hanggang 2, normal siya, nagsasalita siya, may mga word talaga, mahilig siya manood ng Barney. So, marami siyang mga exploration noon. So, yun para sa akin, since nga exposed naman ako sa mga special child, kasi since psychology nga, tsaka may mga trainings naman kami sa school. So, yung acceptance sa akin, parang mas madali kaysa sa kanya. Pero yung nahirapan ako dun sa acceptance na yung diagnosis sa kanya. Kasi yung diagnosis sa kanya is level 3 autism, GDD. So yung level 3 na yon, meron pang category yun na 1, 2, 3 na mild, moderate, and extreme. Sa extreme, meron pa rin yan. So, nandun siya sa extremist, extreme. So, ang sabi sa akin ni Dr. Benitez ng Makati Med pa yun, it's close to extreme autism / schizophrenia. So, parang magugulat ka kasi alam mo yung word na yun Yes, as a kasi inaral psychology. mo. Oo. Dahil Kaya mas inaral mabigat ko. sa kanya kasi So, alam niya yung parang- mga terminology. So parang ganun pala ka-delay yung anak ko. So nung unang mga times is nagsasalita pa siya hanggang nag-regress siya kasi nga hindi lang kasi siya mentally ill. Meron din siyang problema in terms of pinanganak siya na may lumbar, club-footed siya, so nilumbar Club-foot tap siya. siya. Baloktot yung Nakatabingi yung paa niya. okay. So, kailangan pa siyang operahin pero naayos naman through cast. So, kinas siya. So, naka-brace yung mga paa niya. Imagine mo, months, days days old. old pa lang naka-brace na yung paa. So, yung Tapos trauma. pagka may brace yung paa niya, mayroong connecting rod dyan. Oo. So, yun. hindi siya nakakalakad for a time. Akala namin hindi siya makakalakad. Yung first 3 months pa naman niya, hindi pa naman siya naglalakad nun. So, may possibility na hindi siya maglakad. Imagine mo ganyang kalaki, hindi maglalakad. Tapos, kung hindi namin pinaayos una yung paa niya, alam mo yung eto yung pan-step niya, yung parang may buto rito. Yun ang pan-step niya. Imagine, oo. So, tapos, Ankle bone. tapos nagsi-seizure siya, nagsimula siya mag-seizure 8 months onwards. 8 months. So, nung un-seizure niya pa, may episode siya in a day, kaya yun 3, kaya yun 4. 23 episode. Basta meron siyang fever. Kailangan nakatutok na kami sa kanya. Naliligo ng kanya ng yelo. Ganon. so yun. okay. Ganun siya. So yun nga, hindi lang siya physically parang hindi ganun kaganda yung immune system niya. Kaya mostly naman lahat ng may autism is halos kakambal pero not all, no. Lalo na yung extreme kakambal yung pag-seizure. Pero thank you Lord, this mga 3 years ago, pinare-assess ulit namin siya sa neuro, hindi naman siya epileptic. Kaya Ay, thank you, inire siya as epileptic. Kaya yun, Tapos Lord. nag-lumbar tap yun, yung water sa spine niya, kinulture yun to check kung meron siyang, anong tawag doon? Problem sa brain niya nga, yung epilepsy. May term na may sakit. Basta yun. So, thank you Lord, hindi naman siya ganun na kinulture yung kanyang lumbar water. Yung parang mga cells niya to actually check to kung check kung yung brain niya ba is normal or not. Pero sinasabi nila kasi wala daw effect yung seizure to the regression of the children. Pero ako naman as a parent, as a mother, siyempre research ako. So siyempre research ang lola. Siyempre. So Dr. Google. hindi ako papayag na slightly kasi pag nawalan ng oxygen ng brain mo, it's totally dead. So, pag walang entry dyan na oxygen, so pagpasok naman ngayon ng oxygen, there are nerves na hindi naman siya, syempre, since maliliit pa yung mga nerves ng mga bata,
hindi siya agad, yun yung possibility rin na hindi rin agad nakapagsalita or nagsalita si brother dahil namatay yung ibang mga ano niya. Pag nagsisissure ka Cells. kasi lack of oxygen sa brain. Oo. Ngayon, pag lack of oxygen sa brain, may mga neurons na namamatay talaga daw. Yes. Oo. So, Doc, Hindi, kasi May experience lang Oo, yan. yung case kasi talaga ni Brother Vero, medyo extreme talaga. Kaya nga, you will be amazed how wonderful God is. Kasi Amen. nakikita, Oo. hindi nyo na-feel na ganun. Kasi nakikita na, at napaka-active ditong mag-asawa. Yes, Pag yes. sinabi mong sa Makati, ang pinaka-coordinator namin, si Sister Mao, di ba? Pero, sige, bago tayo, backtrack ulit tayo, ano yung naging game plan? Nung, ayan Oo. alam niyo na yung severity, yung complications, anong naging game plan na, paano to? Yung unang naging game plan namin is nag-decide ako na kailangan, kasi pag sinabi mo kasing extreme autism, kailangan meron siyang isang tao na kailangan Yes. ipuput niya yung dependency niya Yeah. doon. Physically. Oh, physically. Yeah, sabi ng doktor sa amin, matutulungan nyo siya pagka nakatuto kayo pareho or at least isang parents full-time sa kanya. So, she gave up yung career niya. Nag-resign Siya yung ako, full-time. oo. Suntok sa Anong buwan work yun. mo noon, sister? Before kasi nasa air conditioning company ako ng isang American company. So hindi naman siya medyo malaki din yung kinikita ko. So Mas malaki yung mahirap para sa akin na kita i-give niya sa up. Oo, Mm-mm. Tapos plus yung syempre nasa peak ako ng career ko rin na promotions tsaka mga bago nga ako mag-resign inaano ko na mag-HR manager pero hindi ko rin tinanggap kasi nga sabi ko, Lord, pikit mata na lang kami. Kasi alam naman namin yung gastos talaga. So, hindi talaga kakayanin. So, mas kailangan ng anak ko, since I have the ability naman, kasi nga, kahit papano meron akong background, sabi ko kay brother husband, ako yung hahawak sa kanya para at least mas maalagaan siya. Ang hirap ng decision eh. Mas malaki yung potential income niya over sa akin. Tapos, siya yung mas capable. Mas equipped. Between sa amin dalawa, Yes. mas capable siya Yes. mag-handle doon. So, imaginein mo yung decision na ginawa namin na, sige, bahala na si Lord. Pero wala pa kami nun kay Lord ng time na yon. Hindi pa, kumbaga, kilala niyo si Lord. Yes. Pero not wala to pa the kami sa level of gawain. oo. We're doing it on our own Understanding. capacity na, sige, kaya nating i-provide yan. Ganun lang. Napoprovide ba? Napoprovide pero nakakapagod siya. Right. So, at such time, dumating yung prayer meeting sa amin. Si Sister Leonie pa nga, yung unang worker namin. Then the rest is history. Nandito na kami ngayon. So, natuto na kaming paubaya sa kanya kung ano man yung pwedeng mangyari. Amen. Buti na lang din dumating ang prayer meeting, no? Amen, oo. Tsaka, Kasi naisip ko, na-imagine ko yung ano ni Sister Yes. Mau na nasa peak ka ng career mo. Kasi di ba tayo, Yeah. nagpaplano tayo ng magandang buhay. Yes. Tuloy-tuloy yan hanggang Yes. makapag-retire tayo. Yes. Tapos biglang may nangyaring ganito. kailangan kong mamili. Oo. Tapos parang feeling ko kasama ako doon sa pagka-special kasi nawala lahat sa akin, naging domesticated ako automatic. So, naghihintay ako ng pera na ibibigay niya. Samantalang kaya ko namang mag-produce dati. Tapos, yun syempre yung oras mo na yung ibang mga kabatch mo na ang layo na narating nila pero ikaw nasa bahay. Yung parang ganun, pati ako actually nagkaroon din ng problema emotionally. Kasi dahil syempre, parang nagkaroon din ako ng slight depression dahil syempre naisip ko na ganito yung kasama ko, tapos ganito. Parang syempre mas mahahawa ka. It's either siya mahahawa sa'yo or ikaw. Parang nagkakaganon din minsan. Kaya yun, at saka syempre yung effort ko na wala pa kaming sasakyan noon na sa UPPGH ko pa siya dinala kasi gusto ko one of its best. So, I know naman na UP talaga is magaling pag-handle niyan. So dinala ko sa UPPGH. So ilang buwan kami doon hanggang nagkakasakit siya. Siyempre dumadaan kami sa public So hindi rin siya nakakapasok. So nilipat namin sa private. Malapit din sa UP din sa Maytap. Imagine nasa Makati kami, kukommute ko siya. Sa Embrace, in-announce pa natin. Tapos, Embrace baka naman. Tapos, nagko-commute kami, nasa Tamaraw FX kami, ang dami kong bit-bit. May times na
naglalakad kami, wala na palang tsinelas si Victor. Tapos lahat ng makikita niya na may pagkain, halimbawa magkapastro kami sa Jollibee, kukuhanin niya. So makikiusap na naman, mag-explain naman ako. So ganun. So marami kami mga instances na kahit kaming dalawa lang noon, na iniisip ko pa, paano kung sa daan siya abutin ng seizure. Right. So yung mga ganun, so Oo. nakayanan naman namin Oo. actually. So yun yung mga mga struggle namin during that time. Ano yung word na pinanghawakan? Nung kay Lord na kayo, ano yung pinaka-word na talagang doon at doon kayo bumabalik? Sa akin personally, yung life verse ko pa rin na sa Joshua 1:9 na do not be afraid, for the Lord God will be with you wherever you will go. Since sa family naman namin, yung sinabi mo, as for me and my house, we will serve the Lord. So yun, pinanghawakan ko talaga na babalikan mo na pinangakuan niya ako na kahit anong mangyari. So part to na kahit anong mangyari, nandyan ako palagi sa'yo. At saka, hindi ko siya naintindihan noong wala pa ako kay Lord. Pero nung nandito ako, naintindihan ko siya in a sense na matagal na kita piniperd dyan eh. Oo, Yes. Kasi sino ba yes. nang mag-aakala kinuha niya psychology? Oo. At para Ayaw para niya nun. doon sa anak niya. Ayaw ko Ayaw muna niya nun. psychology. Gusto niya architecture. Architecture talaga yung gusto ko. Gusto Gusto siya ko rin. marunong mag-drawing. Oo, tsaka hindi ako magaling sa math. Si Lord talaga nag-orchestrate lahat True. eh. Tapos, na-expose ako sa hindi po ako nagsa-summer kasi meron kaming training sa Makati Med. It's about Pedja Camp. It's, nag-handle kami ng mga special child. Every summer, sinakamp namin sila in 10 days, iba-ibang lugar. So, nakapag-handle ako somehow, pinirepare na pala ako ni Lord Oo, doon. So, yes. in-orchestrate niya lahat. Doon ko talaga na-backtrack that, hello, ni-ready na kita, kaya nga kita binigyan ng ganyan. Tsaka, naging independent din ako in a sense na nahiwalay ako sa family ko. Natutunan ko lahat. Yung pala, yung pagiging domesticated ko, doon ko magagamit. So, ako lang ang hindi prepared. Pero si Lord, prepare niya na lahat. Hinanda ka na niya. Hinanda na. At hinanda ako ni Lord para siyang mapang-asawa ko. Oo, amen. Oo na. Singer-songwriter lang Makati Oo, yan. Masipag. So, yun. Nakakatawa lang yung give up niya na potential income niya. Correct. From nowhere, napoproduce din naman. Si Lord talaga. At wala pa sila noon masyado. Kilala nila si Lord pero hindi pa. Pero alam mo, nakita ko rin yung transformation ng life nila. Kasi nakita ko nung hindi pa sila masyadong active. Oo. Tapos nakita ko rin nung talagang nag-commit na sila fully. Oo. Yung nakaka-amaze yung gawa ni Lord sa buhay nila. Kasi yun nga na babad to sa gawain. Pero hindi yung maramdaman na may ganun sila sa bahay. And it's not easy. Alam natin yung lahat na tayo yung mga Yeah. parents na alam natin na may adjustment sa schedule. Minsan yung plano mo magbabago. Pero tapos ngayon, si Kuya Viro ay ilang taon na? 21. 21 na siya, mga kapatid. Imagine nyo. Ay, picture tayo dyan na mamaya i-ano natin. Si Kuya Viro ay 21 at tuloy-tuloy siyang nag-therapy. Therapy, sped po. Thank you, Lord, yung mind level na ngayon parang around 7 na daw. Sabi nung last Oo, na. di ba? Thank you, Lord. At least may Oo, progress. may Kasi progress. sa mga parents mo na katulad namin, small wins are big wins for us. Na yon konting lang milestone Para ka talaga na yun sa amin. nakapagpa-graduate ng Yes, cum para ka laude. nakapag-graduate. Correct. Totoo yan. Nakita ko yung video ni Vero na nakapagsalita siya ng toothbrush. Yes. So parang ano yun ha, everyone talagang siya, gustong i-shout out Yes. ng mag-asawa na talagang it's a very, kasi talaga yung mga milestones talaga, Yes. sobrang importante Yes. na nakakapagpasaya. Karamihan kasi sa case nila, non-verbal. Non-verbal. Kung verbal man, may delay talaga. So, yun. Sige, hindi ko napipigilan sa pag-awit yung mag-asawa. Oo nga. Kasi, bakit napili itong awit na to? Kasi Kasi Lord talaga talagang is Lord is so good sa faithful amin talaga. Oo. And powerful. Yun. Thank you, Lord. Mga kapatid, sabayan niyo po kami. Parang istorya rin po ito ng buhay namin tong kanta to. Thank you, Lord. You are so good. Lord, you are so faithful. Lord, you are so powerful. I delight to do your will. Lord, you are so good. Lord,
Lord, you are so faithful. Lord, you are so powerful. I'd like to do your will. I will give you praise, oh God. I will give you thanks, Lord Jesus. I will exalt your name in all the earth, for you are so wonderful and worthy to be praised. You are my healer, you are my peace, you are my everything, oh God. To you I belong. You are my healer, you are my peace, you are my everything, oh God. To you I belong. I will give you praise, oh God. I will give you thanks, Lord Jesus. I will exalt your name in all the earth, for you are so wonderful, worthy to be praised. For you are so wonderful, worthy to be praised. Thank you, Lord. Lord. Tunay nga, Lord, you are so good, di ba? Kasi, At talagang tunay na faithful. Basahin ko yung comment ni Sister Farah. Sabi niya, it's interesting that despite all the challenges, gratitude among you abounds. amen. Ayan. May kasunod pa yun eh. Sabi niya pa, and yes, who wouldn't be challenged emotionally with the choices and circumstances in front of you? This kind of circumstances are really humbling and inspiring at the same time. Amen. Totoo naman. Alam mo, ako siguro, sa pagiging ang mas na-develop sa akin, yung gratitude talaga. Kasi nga yung small wins na-appreciate mo talaga. Kaya yung gratitude talaga. Welcome sa live audience namin, si Sister Sally. Welcome! At naka-blush on yan sa morning. Oo. So, sinusuportahan niyo tayo. Thank you, Lord. Sige, Ate Shane, dako na tayo sa second guest natin. Oo, sige. Panoorin naman natin ang recording ni Sister Maricel Bondad Harjolin. Ang haba, binuo ko from talaga. San Pablo. From San Pablo. Good morning po mga kapatid. Ako nga po pala si Maricel Harjolin ng San Pablo City Outreach. Ako po yung nagpupuriting papasalamat kay Lord for giving me the chance and opportunity na makapag-share po ng goodness ni Lord sa aming buhay. Simula po yung journey namin ni Jairus, nung na-diagnose po siya ng ASD, Autism Spectrum Disorder po yon, last year 2018. At hindi naman po naging madali lahat. Yun nga po, of course, nakaisip po ng approach. Pero una, syempre natakot po. Hindi po naging madali. Maraming worries, maraming isipin kung paano. Pero yun nga po, nag-seek po ako ng developmental pedia at dun ko nga po nalaman yung condition niya. So, from there, dire-diretso lang po sa intervention center. Lahat po ginawa namin yon, yung OT, speech therapy, at the same time po nakasped din. So, hindi po naging madali ang lahat. Lahat po yung ginawa namin para po sa improvement ni Jairus. And true enough naman po,
sa awat grasya po ni Lord, nung mas speech therapy siya, mga ilang months lang nakapagsalita po siya, glory to God. Pero hindi po doon nagtatapos yun kasi marami pong prosesong dumaan bago po siya talaga nag-improve. So, year 2018, 2019, inabot pa po ng pandemic. And nung pandemic nga po, parang nag-back to zero kasi nga syempre, wala naman pong therapy that time. So, nag-stop po kami for 6 months. So, yun nga po, awat siya lang ni Lord, tuloy lang. At kahit nga COVID days po, talagang nag-take ako ng risk. Nagpa-home therapy rin po ako. At the same time, nung medyo lumuwag, diretso pa rin po kami sa intervention. At yun nga po, glory to God, kasi nga si Jairus ay nakakapag-face mask that time, nakakapag-face shield. So hindi, kumbaga, nag-continue siya sa journey niya sa intervention. At tuloy-tuloy lang po hanggang sa ma-reach namin yung kumbaga yung pinaka-improvement from 2018 diretso 2019 2020 2021 up to 2022. Yun nga po nung 2022, praise the Lord kasi po nakita na yung improvement niya. And then, yun po yung time na yung pinaka-assessment niya po sa intervention ay nirecommend po siya na mapa-regular school na po. So, thank you Lord, thank you Jesus kasi po, kumbaga, yung hirap na dinaanan namin kasi yung mga years po dumaan, hindi naman po talaga naging madali. So talagang awat grasya po talaga ni Lord kung paano namin siya nasend sa intervention, paano siyang nag-improve. Pero nandun yung awat grasya po talaga kasi kumbaga hindi maarok ng kaisipan ng tao kung paano ang isang katulad po ng anak ko na si Jairus ay ma-reach na yung ganong improvement. And to the point nga po na yung pinaka-assessment niya ay na-recommend siya for regular school. So, during the time po kasi ng pandemic, ay in-advise muna siya na mag-modular. So, yung kinder at saka grade 1 po, nag-modular po si Jairus. Sa elementary lang po, yung malapit lang sa amin kasi nga po wala pa namang kumbaga wala namang regular class, sabi ko sa intervention, sayang naman ko magpa-private. So, sinunod ko rin po yun. At glory to God po, maayos naman si Jairus na nakatapos ng kinder and grade 1. Handog nga po pala ako ng awitin kay Lord. Ito po ay kinanta ko rin po sa fellowship nung minsan pong nag-birthday din ako. Kasi sabi ko, Lord, what can I offer? Kulang po kasi talaga yung words to say thank you. Kaya sabi ko, Lord, wala akong may offer sa'yo. Wala yung tithes, wala yung mga love offering. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko pong kumanta sa'yo. At ito nga po yung kinanta ko sa fellowship. Oh God, you are my God, and I long for you. My hope is besides you, like a dry and one-night waterless land. My soul is thirsty for you. Let me see you in the sanctuary. Let me see how mighty and glorious you are. Your constant love is better than life itself.
and so I will praise you. And I will give you thanks as long as I live. I will raise my hands to you in prayer. My soul will feast and be satisfied. Oh God, you are my God, and I long for you. Let me see you in this sanctuary. Let me see how mighty and glorious you are. Your constant love is better than life itself, and so I will praise you. I will give you thanks as long as I live. I will raise my hands to you in prayer. My soul will feast and be satisfied. Oh God, you are my God, and I will give you thanks as long as I live. I will raise my hand for you in prayer. My soul will feast and be satisfied. Oh God, you are my God, and I long for you. And I long for you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yan. Thank you, Lord, Sister Maricel. Alam mo, nakakatuwa. Kasi dumadami yung friends natin sa... Hindi ko kilala si Sister Maricel personally. Tapos, nung nagkaroon yata ako ng episode din, tapos nabanggit ko one point, doon na siya nag-message sa akin. Tapos ngayon, parang nag-keep up kami sa progress ng bawat isa ng kids. Pag may post siya about Jairus, comment ako. Pag may post ako about kay Gap, naka-comment agad. Hanggang sa walang, hindi na matigil yung kwentuhan na ganito, sister, blah, blah, blah. Pero nakakatuwa kasi, di ba, na dumadami yung, yung family mo, tapos dumadami, kasi you share the same journey. So, nakakatuwa si Jairus kasi nga, nag-regular school na siya. And para po sa inyo mga kapatid, yan po ang lahat ang pangarap ng mga parents na makatawid sa regular school ang aming mga anak. So, ayun. Pero thank you, Lord, Sister Maricel, for sharing your journey. Ayan, hindi lang dahil mas mahal ang tuition ng SPED. Totoo yan. Totoo yan. Kundi dahil, syempre, alam mo kapag nag-regular school Nag-improve. na. Yes. So, correct. thank you, Lord. Sige. Batiin muna natin yung mga may birthday sa araw na to. August 24. Unahin ko na ang aking kapatid. Si Brother Dave. Happy birthday. Happy birthday, Brother Dave! At ang ka-birthday niya ay sila, Sister Ana Bartolome, Sister Ana Matin, Sister Yayo Domantay, Sister Tess Atienza, Sister Alexa Trinidad, Sister Anika Villar, at si Brother Ainen Ainen Noku. At happy anniversary, Baguio Outreach! Happy anniversary po! Enjoy your day! Happy, 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 happy
happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid, and happy anniversary. Ayan. Live na live po. Oo nga. Thank you, Lord. Sige, ngayon naman po, ayan. Pakinggan naman po natin ang sharing ni Sister Joanne from Calo, Nasugbu, now in New Zealand. Good morning po mga kapatid. Good morning po to all Comfy family. Ako po si Sister Joanne Vizcara from Comfy, Calo, Nasugbu. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanyang kamanghamanghang ginawa sa akin at sa aking pamilya. At most especially po kay Baby Felicity Isabel. The moment po na malaman po namin na si Isa ay na-diagnose as Down syndrome, it was a month ago after my panganganak po kay Isa. Doon po namin nalaman na siya ay isang special child. Akala ko po noong time na yun ay pinagsakloban na po ako ng langit at lupa. Bilang isang nanay po, ito po ay napakasakit, nakakalungkot, nakakapanlumo, nakakapanghinang balita. Pero thank you Lord. Lubos po ako nagpapasalamat kay Lord kasi binigyan niya ako ng lakas, binigyan niya pa ako ng pag-asa, kapag-asahan para sa sitwasyon ng aking anak. Bagamat napakahirap nitong tanggapin, nagkaroon ako ng mga alinlangan sa aking sarili, sa aking bilang isang nanay. Nagkaroon ako ng maraming katanungan bilang isang tao, kung ako ba ay may pagkukulang, kung di ko ba naalagaan ng maayos ang aking anak, kung siya'y nasa akin sinapupunan. Pero sa kabila ng mga negatibong sumasagi sa isipan ko noon, bagabag sa aking puso, hindi ako pinabayaan ng ating Panginoon. Lubos na nagpapasalamat po ako sa suporta na binigay sa akin ng aking mga magulang, ng aking pamilya, ng pamilya ng aking brother husband, at most especially po sa suporta na pinagkaloob sa akin ng ating Panginoon. Hindi po naging madali ang aming pagpapalaki kay Isa. Doon po namin naranasan na kailangan namin siyang dalhin sa iba't ibang ospital, sa iba't ibang espesyalista para po masigurado namin na healthy po o meron po bang kailangan ayusin sa aking anak. At doon nga po habang kami nagpapagamot, nagkukonsulta sa mga doktor, doon po namin nalaman na si Isa po pala ay mayroong PDA o meron siyang isang ugat na hindi nagsara sa kanyang puso. Ng tempong iyon, sinabihan po agad kami ng doktor sa UMC sa Dasma Hospital na kailangan daw po mag-under ng surgery ng aking anak o operation. Pero dahil nga po tayo ay may pagtitiwala sa ating Panginoon, hindi po namin muna pinanghawakan yun na kailangan po mag-undergo ng operasyon ng aking anak. Bagkus, nagkaroon po kami ng mga alternative na pamamaraan. Naghanap po kami, konsulta po kami na iba pang mga doktor na alam po namin na ito yung gagamiting instrumento ng ating Panginoon para po kay Isa. At yun nga po, habang sa journey namin na hinahanapan namin po si Isa na mga iba pang espesyalista sa kanyang puso. Nung po siya dumating ng age 5 years old, doon po namin nakumpirma na unti-unti na pong nagsara ang butas sa kanyang puso na halos gagahib na lamang po ng buhok. At doon pa lamang po ay talagang sobrang answered prayer na sobrang laking pagpapala na at kasagutan ng amin na nakuha mula sa ating Panginoon. At yun nga po, isa po sa pinanghawakan namin salita sa mga pinagdaanan namin sa sitwasyon ni Isa.
Yun pong Jeremiah 33:3, na kung saan nga po sabi doon ay, call to me and I will answer you and I will tell you all the great things which you didn't know. Doon pa lamang po sa mga pinakitang mga himala ng ating Panginoon, mula sa paningin ng aking anak, sa pandinig ng aking anak, sa puso ng aking anak. Lubos po ako nagpapasalamat kay Lord kasi hindi niya po pinabayaan si Isa, hindi niya po hinayaan na maoperahan si Isa. At patuloy nga po niyang pinaayos, pinadidevelop ang lahat sa aming anak. At yun nga po, isa din po sa sobrang pinagpapasalamat namin kay Lord, yung isang malaking answered prayer na natanggap po namin ngayong 2024. Isang answered prayer na matagal ko na pong hinihiling kay Lord, yung pong makasama namin ang aking brother husband, makumpleto kaming 3. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi ginamit niya po si Isa bilang maging daluyan ng aming joy, ng aming happiness, at napakalaking blessing sa aming pamilya. Si Isa po ang ginamit ni Lord para manangan kami lagi sa kanyang mga pangako. Isa din po ang ginamit ni Lord para kami ay patuloy na magtiwala, maniwala sa lahat na kayang gawin ng ating Panginoon. Sobra po kami nagpapasalamat kay Lord at kami po ngayon ay mag-iisang buwan na po dito sa New Zealand, na kung saan po ay patuloy po namin nararanasan ang maraming kamanghamanghang bagay. Mga bagay na akala po namin ay sa panaginip lamang mangyayari. Pero dahil ganun nga po kabuti ang ating Panginoon, napakalaki pong pagbabago, napakalaking pagpapala ang patuloy na ibinigay sa amin ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, sa mga oras na ito, kung kayo man ay pinanghihinaan, kung kayo man ay may mga dinadalang pagsubok, mga alalahanin, ito isang gunin nyo lamang sa ating Panginoon. Ibigay nyo po sa Kanya ang lahat-lahat. Isurrender nyo po sa ating Panginoon ang lahat-lahat. Sa Kanya po ninyo ipagkatiwalaan lahat. At walang imposible sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay ang nag-iisang Diyos na kailanman hindi niya tayo pababayaan, kailanman hindi niya tayo bibiguin. At tayo may nag-iisang Ama na alam natin na kailanman ay magpaparamdam sa atin na ating kahalagahan, magpaparamdam sa atin walang katapusang pagmamahal at kapayapaan. Kaya sa aking mga kapatid, muli pinagpalang umaga po sa ating lahat at God bless you all po. Thank you Lord. Amen.
you, Lord. His name is Jesus. Talagang mapapatawag ka talaga sa pangalang Jesus, ano? Ramdam na ramdam ko yung sharing ni Sister Joanne. Yes. Actually. From New Zealand yan. Mula sa New Zealand hanggang dito na ramdam. Lamig dito. Ramdam namin yung lamig, Sister Jo. Ayan. Yung sinabi kanina, yung unang sinabi ni Sister Joanne na nung una niyang malaman na nanlumo siya, nakakapanlumo, nakakapanghina. Para siyang, sabi niya, para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Parang makaka-relate talaga lahat ng mga parents, no, na nang merong mga anak na special needs. Kasi hindi mo siya, it's something na pwedeng alam mo, pwedeng may awareness ka na it can happen. Yes. But pagka sinabi na sa'yo na ito talaga yung sitwasyon ng anak mo. Ito na talaga yung sinasabi natin kanina, expectation versus reality. Ito Correct. na pag nag-sink in na yung reality, talagang mararamdaman mo yon. And ayun nga, sobrang nakakatuwa yung truthfulness, yung transparency dun sa pag-share kanina ni Sister Joanne na tinanggap niya, sabi nga niya, di ba, it's a humbling experience. Tapos meron siyang binanggit na meron daw mga nagtatanong sa kanya na ano bang ginagawa mo nung nagbubuntis ka? Common yung tinatanong. Oo, pero Ate Shane, ano ko dyan, actually, pag nagbasa-basa ka talaga, there's still, we're not experts here, but based on research lang din, there's still no proven study talaga as to how it happens, wala talaga. Talagang siya, it's really something na mahahand sa'yo at hindi mo alam na sa'yo pala siya mahahand. Di ba? It can happen to anyone naman. Pero nung ako din, nagtatanong din ako dun sa particular question na yan, Lord, bakit may mga ganon? Isa lang yung verse na binigay sa akin ni Lord. Yung sa John 9:3, tungkol dun sa man born blind. Di ba may nagtanong kay Jesus na, Jesus, bakit bulag tong taong to? Meron bang ginawang kasalanan yung mga magulang niya? O siya ba makasalanan siya? Isa lang ang sagot sa kanya ni Jesus. The sickness will not end. Ang sabi doon, it is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. Yes. Diba? So talagang the Lord is glorified kahit ano yung sitwasyon natin sa buhay. Whether yung sitwasyon kasi natin sa buhay, may mga sitwasyon kasi may mga buhay kasi na chill, di ba? Yes. Pero may mga buhay na katulad nung mga pinag-share, yung mga sinishare natin kanina na, Ma-action. ma-action talaga. Action-packed. Correct, 24 hours. War zone. Tsaka siya, hindi lang siya mental, physical talaga. And Mental, emotional. Emotional. itagdag ko pa financial, Yes. That's true. tsaka energy, lahat na Pero ang pinaka-area na na pinaka-importante na we win there, dun sa area na yon, is dun sa spiritual. Yes. Kasi kapag sa spiritual, alam natin kung saan tayo tatawag, kung saan tayo kakapit, okay na lahat. Sabi Diba? ni Sister Shane, yun daw isang special parent. Kino-compare siya sa isang combat soldier. Yes. So, imagine mo yung torture, yung pain, lahat ng physical, mental. So, ganun daw yung isang condition ng isang special parent. Kaya talagang laging Attention lagi. attention lagi. Ayun, so thank you again, Sister Joanne, for sharing. And talaga naman yung verse na shinare mo sa amin, yung Jeremiah 33:3 na tunay nga na pagtawag lang sa pangalan ng ating Panginoon. Yan yung makakapagpakalma sa atin. Yan yung, actually, it's enough. Yes. It's more than enough. It's more than Yung enough. pangalan ni Jesus. Yes. Pangalang Jesus. Kaya nga yung series natin, Jesus is enough. Talagang babalik ka na, kay Lord ka lang babalik. Kasi minsan talaga magre-rely ka sa sarili mo, tapos biglang ang ending, Lord, ikaw lang gano'n, di ba? Magandang din yun minsan humbling realization na minsan you really try to, do it your all. Tapos biglang, nakakalungkot lang minsan na gagawin mo muna lahat bago ka pumunta kay Lord. Pero doon ipaparealize sa'yo ni Lord, sa akin lang din ang endgame mo.
Sana noong umpisa pa lang pala binigay na kay Lord, no? Yes, ayan. May tendency kasi talaga tayo na lahat talaga gawin natin, magre-research tayo, ipapatherapy mo, dadali mo sa iba't ibang specialista, and then only to realize at the end of the day, hindi pa rin, kulang pa din. Yes. Kung wala si Lord. Yes, One of totoo those yan. check-ups, at the end of the day, check up lang, nakita lang kung ano. Correct. Nasabi ganito. lang. Pero magagaling ba siya? Magno-normal ba siya? Hindi rin nila masasabi yun eh. Correct. Kumbaga binigyan ka lang nila ng report. Yun Yes, lang. yes. That's Ng all. Sa assessment. kanya mo pa oh. rin itataas lahat eh. Amen. Thank you, Lord. Sige, pwede ko bang tanungin diretso si Ate Angel? Kasi, Ano ako ngayon eh? Guest/host. oo, guess siya ngayon. Wala kayong talent. Oo, mamaya tayo mag-usap dyan. Ayan, So, sige. aware naman tayo, di ba, na-share mo naman to Angel many times na, yun nga, si Gap has been diagnosed with ASD rin, di ba? So, siguro gusto kong malaman, ako kasi nakikita ko sa'yo is napaka-strong na tao. Ayan, syempre pinalakas ni Lord, di ba? Correct. Pero anuhin ko na ha, sasabihin ko na maraming tanong, Yes. pasagutin mo lahat. Fast talk ba to? Oo, fast talk. Ano yung naramdaman mo first when you first realize na this is it, ito na-confirm siya. And then ano yung naging approach nyo? And then ano yung pinaka-major challenge or biggest challenge or biggest learning din na natutunan mo from the journey? Yun. Lagi ko naman sinishare na yung sa amin, by the grace of God, very swift yung naging transition eh. Kasi nga, at first, talagang same with brother kay Kuya Viro, normal si Gap eh. Hanggang 3 years old. Pero nung tumatawid na siya ng 4, going 5, parang hindi na namin siya naiintindihan. May meltdown siya na parang, ano nangyayari sa Nak? So yun nga, na lagi niya siya sinishare na parang the main reason we want him to be assessed is for us to understand. Kasi parang ikaw magulang, di mo siya naiintindihan. Paano pa yung iba? So yun yung pinaka talaga root cause. Tapos nung pina-assess naming mag-asawa, hindi talaga naging issue sa amin yung acceptance. By the grace of God talaga, thank you Lord. In-embrace agad talaga namin. Siguro talagang tinakda ni, kasi nga, di ba, hindi naman siguro, talagang tinakda ni Lord. Yun nga yung kaya yun yung kinanta natin kanina na, when my bones were being formed, alam na talaga ni Lord. So, ang naging realization ko nun is, pinili kami ni Lord para ipagkatiwala itong batang to. So, Yes. kasi pag inisip mo talaga, shucks, paano ko gagawin to? Paano to ngayon? Ganun lalo na tayo, mga overthinkers. Ayan. So, andito ka pa lang, nakarating ka na sa, year something. Oo. So, yon. Pero, din talaga pag in-embrace mo talaga siya, tsaka, yun nga, talagang ibibigay mo talaga kay Lord. Pero, Yes. syempre, hindi naman tayo superwoman, hindi rin superman si Brother Gio, na talagang may times na siguro at every parent's mind, sasagi na, paano na siya pag malaki na siya? Makakapag-asawa ba siya? Makakapag-work ba siya? Paano, yung sabi nila Brother Dar kanina, paano pag nauna kaming nawala? Paano siya? Laging may mga ganon. Tapos yun nga, laging, ang dami, yung mga hindi nakakaalam nung case namin, laging sasabihin, oy, ba't isa pa lang, sundan mo na? Ganyan. Kasi sister, dito na ako mag-explain. Kasi sister, kasi po yung trigger niya is yung crying baby, so overcome at saka pinagpe-pray pa po. Kasi nga lagi ako personally, ayoko yung thought na pag sinabing para may kasama siya pag lumaki siya. Ayoko yung personally lang to na ayoko na hindi pa man pinapanganak yung bata, binigyan ko na ng responsibilidad. Hindi naman yun yung goal, purpose niya in life, di ba? Purpose niya in life is to give glory to God, hindi mag-alaga kay Gap. So, yun, at the end of the day naman, alam namin na si Lord ang nagbigay, pinahiram lang yan sa amin ni Lord. At the end of the day, kung ano pa man mangyari, si Lord naman ang bahala dyan. So, yun din yung inanod din namin. Pero syempre, yun nga, dadaan siya sa isip mo. Pero yun, patuloy na isi-strengthen mo talaga yung faith mo. Tapos, tatrabahuhin mo yung relationship mo kay Lord through this, yung pakikinig, pag-attend, talagang yung devotion mo, yung silent time mo. Tsaka may check-in kaming dalawa. Yes. Ano ba, pag si Brother Gio, hindi ka na masyado nakakapag reading time, ganyan. Yung reminder na gano'n,
ang talagang realization and ang learning ko talaga dito is yung gratitude talaga. Kasi, Oo. yun nga, I'm a very competitive person. Alam ng lahat yan. Siguro dahil from the get-go, and I'm never shy to say na I wasn't born super smart or intelligent, pero masipag ako at maagap. Tama ba yung taga? Oo, Yeah. yun. English, Sarah. So yun. Doon ko siya kasi binabawi. So I'm very competitive and I try to really excel in a lot of things, in everything that I do. Pero syempre nung na kay Lord na, excellence in ministry, na kung ano yung pinagkakatiwala sa ni Lord, gusto mo nag-excel kasi gusto mo binibigay yung best mo kay Lord. Pero syempre, ganyan si Gap. So, ire-reset ka ni Lord na you cannot expect the same thing. So, kaya yung gratitude, sobrang umangat. Kasi yun nga, yung small wins are big wins. They are milestones na sa iba, pag nakaakyat ng stage, ano naman, normal yun. Sa amin, pag nakaakyat ng stage, wow! Para ako naging Olympic gold medal. Kasi nga, ayaw ni Gap umaakyat sa stage. Kaya nung unang sayaw niya nga sa stage, talagang yung tulo ng luha ko, kusa, hindi ko mapigilan. Kasi parang, ay, thank you Lord, nangyayari na to. So yun, pero it's a wonderful journey. It's a challenging journey, but we continue to learn in this journey. So yun. Dadiretso ko na. Oo, sige. Ayan. So, yun mga kapatid, shinare namin si Lord yung nagbigay ng wisdom kung bakit in-invite yung mga parents with special needs. Kasi ang topic natin talaga, yun nga sa series natin, Jesus is enough, but focus on trust. Dahil sa mga parents like us, hindi naman sa wala kaming magagawa, but doon talaga kami nag-a-anchor sa trust kay Lord. So, basahin ko lang sa Philippians 4:11-13. Now that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. So parang kami po, we learn to be content with the child that was given to us. And through, with testimony po kami, makapag-testament kami dun sa we have learned yung facing plenty and hunger. Kasi yes, dumaan kami sa mga taggutom, mga kapatid. Kasi yung therapy po ay it's not cheap. And then yung tuition, it's not cheap. Pero lahat po kami, I can confidently say, is because na patuloy kaming nag-a-anchor kay Lord, is nakukuha din, nare-reward po talaga kami. And we are not just blessed in a lot of aspects, but financially. Amen. Kasi na Brother Darme and Sister Mayong, may sarili po silang business na aircon business. Magpa-plug po, please follow Ventus. Habang si Sister Shane, ay blessed na blessed din po yan sa work. Same naman po ako na blessed din ako sa career ko. So, yun. Doon sa word natin, sa Philippians 4:11-13, actually, yung letter na to sa Philippians was written by Paul. Alam naman po natin yon. He wrote it from prison in Rome. So, in other words, because of Paul's insistence that he obey God's purpose for his life by spreading the gospel, nakulong siya. Pero knowing he was going through a tough trial, when he wrote the verses we just read, we can see that he is not leaning on Christ's strength to help him reach a goal. But kung hindi, he needs Christ to strengthen him to get through a trial. Ikaw ba naman makulong di ba? Siyempre, trial yun. So in short, in Christ, Paul was able to be content with any trial or persecution he would face. So in short po, contentment is a byproduct of trust. So kasi kapag may tiwala ka sa Diyos mo, magiging kontento ka and you learn to appreciate, everything that is being given to you. And most of the times, trust is activated when hard times come. Di ba? Doon ka talaga. True. Di ba? Lahat tayo na. So marami pa pong mga promises and verses si Lord sa Bible about trust. Basahin natin. Alam natin lahat to. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Lahat tayo familiar dyan sa scripture na yan. Pero, mag-self-assess po tayo. Do I live this scripture? Lalo na pag mahirap ang mga sitwasyon. Maybe yes, maybe no. Sometimes, di ba,
some people talaga find it hard to trust God because those who are supposed to love them have hurt them kasi nasaktan sila, di ba? Or because they struggle trusting someone they can't see. Kasi iba nga, di ba? Hindi ko naman nakikita si Lord, di ko naman nararamdaman. So, nahihirapan sila. Parang minsan, baka po na nagagawa natin yon. Kung nararanasan pa natin yon, then let's spend some time reminding ourselves kung sino talaga yung Lord na pinaglilingkuran natin. Kasi when we get to know Him and we learn of His character from His Word, we may just find it easier to leave our fears and worries sa capable hands ni Lord. So another verse po about trust, Psalm 46, 1-3. God is our refuge and strength and very present help in trouble. May kanta rin tayo dito, di ba? Ito may isa tayong kanta dito. Isaiah 43, 1-3. But now thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, I have redeemed you. Yung, do not be afraid, I will save you. I have called you by name, you are mine. Diba? When you pass through waters, I will be with you, and through rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. For I am the Lord your God, the Holy One, Israel, your Savior. I give Egypt as your ransom, Cush and Seba in exchange for you. So, yun. So, anong common po dun sa mga scriptures na yon? Again, in every one of those scriptures, God has identified Himself as the one we need to go to when times are tough. Sabi nga, He is our tower and our refuge. Siya naman talaga. Ibig sabihin, when we are battling through life, God expects us to come to Him for safety and hindi tumakbo sa other way. God promises to be with us literally through thick and thin, and I'm sure marami nakaka-relate, subok na subok nyo na yan. Our trust in Him cannot waver when things get hard. That's precisely kasi kailangan natin siya during those times. So, if you're wondering how to find that contentment that your soul desires, recognize right now that it comes from trusting God who says He is, and He'll do what He says He'll do. So ang bottom line po mga kapatid, contentment is a result of trusting that God is a sovereign over all of life's circumstances. So katulad po ng mga guests natin this morning, and kasama ako doon, na kay Lord lang po talaga kami nagtitiwala. Kasi kung hindi kami magtitiwala kay Lord at sa sarili lang namin kakayahan, siguro matagal na kaming nag-endgame. Matagal na kaming matagal na kami nagsabing game over. Diba? True. Oo. Mag-white flag na. Ayoko na. Draw na. Diba? Pero so, nag-draw kasi tayo kay Lord. Amen. Lord, sa'yo na. Diba? Yun. So, thank you Lord mga kapatid. Ate Shane, meron ka pa pang gustong i-share? Sige. So, parting words na ba muna? Ayan. So, thank you Lord mga kapatid sa pagsama sa amin. Ako, ang i-share ko, siguro yung hindi pala siguro, sure pala ako. So, i-share ko na din. Ayan. So, bakit ako nandito? Ayan. Kasi meron, si Walju naman, he has been diagnosed with ADHD. Ayan. So, sa kanya, more on behavioral naman. So, just like the others, nandun din talaga yung mga challenges. Pero ngayon, he's better na. And in fact, katulad din nung kay Sister Maricel, dati naka-SPED din siya, nagte-therapy din siya. Hanggang ngayon nagte-therapy siya. Pero after 1 quarter lang, na-promote na siya to the regular class. Thank you, Lord. So praise God talaga. Thank you, Lord. Isa yun sa una na. Pipila na kami. Oo. Pipila na kami dyan. True. Yung ko lang, yung pinaka natutunan ko dun sa journey is that it's not really about the child Para sa akin Yung pagbigay sa atin ng unique opportunity na yon, kaya ako sinasabi, it's a very unique opportunity for God's glory. Kasi ako mismo, personally, unang tinuruan ako ng Lord to be humble. Yun nga, kasi pag dumating ka na dun sa dulo na, Lord, ginawa ko naman na lahat. Bakit? Kulang pa din. Ayun, dun mo marirealize na at the end of the day, it's really not you who can really fix the situations around you, but it's really God who is sovereign and in full control talaga. Siya yung nagpahintulot ng lahat ng nangyayari sa paligid natin. Siya din yung magbibigay sa atin ng kalakasan.
siya din yung magbibigay sa atin ng wisdom at ng provision. So, ma-share ko lang ha. Yung pagte-therapy niya, thank you Lord, God provides kasi covered siya ng company namin. Thank you, Lord. Even yung mga, sana all, and even yung mga, COVID. Even yung kapag ang mahal po ng pa-check up sa DevPed, parang kung may share ko lang, mga 6,000, 7,000. And required po yun by annual assessment. Every 6 months. Opo. So, kung nagtitipid po kami, alam niyo na po kung bakit. Ayun. So, ano po talaga, even po yun, nako-cover po sa akin sa company namin. And thank you, Lord, talaga. And kaya pala ever since, ang prayer ko is work from home kasi required din na yung presence mo talaga nandoon kasi kailangan babantayan mo na hindi matrigger, hindi siya hungry, angry, lonely, or tired. I mean, yung mga sobrang dami po naming checklist na kailangan bantayan kasi kapag may isa na nawala dun sa check, oops, kailangan talaga, on our toes po talaga. But even that, pinahintulot po ng Panginoon na nasa bahay lang po talaga ako nagtatrabaho and I'm still getting all the benefits of a full-time employee. Amen. Totoo yan. Share ko na. Alam mo, yun nga, dun talaga, nabibless din talaga financially. Yun is yung covered. Sa akin naman po mga kapatid, and ako, alam ko na ako lang ang may benefit na ganun sa company, na si Gap ay parang partial scholar ng company. So, Wow. so part of his tuition is covered by the company. Alam mo, nakakatuwa kasi yung mga very engaged yung ating mga nanonood. And may suggestion na nga sila na get together daw ng persons with disability sa mga next We'll take note of that mga kapatid. Thank you Lord for being very engaged. Sila, Sister Mau and Brother Dar, meron ba kayong parting words or sa ating mga manonood? Sige. Ayan, yung na-share ni Sister Shane, na prayer din namin yun noon, na kasi kailangan nga, sabi nung doktor, one or the best, dalawa nakatutok. So nag-pray kami na magkaroon kami nung nag-resign siya, nag-work pa rin ako noon. So nag-pray, lumalaki, hindi na niya kaya, no? Siyempre, palaki si Kuya Viro, dapat dalawa na kami. Naman siya talaga. Pagkatapos, nag-pray kami na kailangan, meron kaming trabaho na nasa bahay din. So doon binigay sa amin ni Lord si company, at doon na nga kami nagtatrabaho ngayon sa pinagtutulungan na namin, sa bahay lang kaming dalawa. Pagkatapos, yung isa sa, lagi natin tinitignan, no, na yung paano natin naayusin yung mga anak natin na may special needs. Baligtarin natin yung perspective kasi binigay sa atin ni Lord yan, hindi para ayusin natin yung bata, kundi may inaayos sa atin si Lord. Particularly sa akin, napakaliit nung pasensyang ibinigay sa akin ni Lord nung pinanganak ako. Pero dahil kay Brother Viro, kay Kuya Viro, na-extend yung patience ko na yun, na-practice ko, napalago ko siya. So, nagagalit? Oo, nagagalit pa rin tao tayo eh. Grabe magalit yung brother. Pero hindi na siya yung tipo dati na parang gasolina ka na ngayon, iba natalsikan lang ng spark, nagsisiklab. Hindi na siya ganun ngayon. So, yun ang ikinokorek sa akin ni Lord na nakita ko kung bakit. So, kung meron tayong challenge na gantong mga anak, tingnan nyo kung ano yung pwede nyong ma-acquire sa kanila. May tinuturo sa atin sila. So, yun ang ituklasin po natin para yung acceptance natin sa kanila mas maging magaan. Thank you, Lord. Yun. Meron lang akong mga konting mga points no na lesson na true journey kay Victor. Yung number 1, yung I have learned to look up to God and not on our circumstances. Kasi pag nag-focus ka doon, talagang tatamaan ka physically, magkakasakit ka. Magkakaroon ka ng paranoia, depression, so lahat papasok na. So dadating yung time na paano yung inaalagaan mo, baka mas mauna ka pa, kaiisip mo. So dapat enjoy mo lang with God, isama mo lagi sa prayer, wag mong kalilimutan, kaya focus ka talaga dun kay God, not sa problema. Then natutunan ko rin na to trust on His plan, because His plan and promises are good. So marami mga words tayo na binigay si Lord, isa na yun sa Proverbs 3:5-6, no? Na wag lagi yung understanding natin na masusunod, kundi humingi tayo ng wisdom kay Lord. Just number 3 is yung God uses us to testify His power through our faith. So yun, kaya pala kami nandito para ma-testify na even if we are struggling to the toughest and hardest part of our life, we still manage to serve God
on our little way. Amen. So, Amen. kaya po natin yun. Amen. Kapag pinili lang talaga natin. Kasi God will give all the provisions. Basta unahin mo. Seek ye first nga, di ba? Amen. Tapos lastly, yung sabi dito, be joyous and choose to be happy. Yun nga, piliin mo, despite of. Mas mahirap sabihin na paano ka magiging masaya. Kung future lagi iniisip mo ano mangyayari. Minsan nga nangyari yun, sabi ko kay Sister Shane, paano nga kapag nawala na kami. Minsan pinagpipray ko rin na yung mga moments na, Lord, madalas siya mag-seizure, lagi kami nasa ospital, Lord, kung hindi mo siya pagagalingin or hindi magiging siya okay siya, kuhanin mo na lang siya. Dumaan ako sa point na ganun. Kasi nga talagang nakikita ko na hirap na rin siya. So, parang nagagalit siya, bakit baka kuhanin nga ni Lord? So, sabi ko, as a mother talagang ano ka na, kumbaga advance ka na. So, naisip ko rin na, yun nga, na kailangan talaga i-surrender mo lahat kay Lord. Amen. At saka yung last, sabi nga dito, if by having a special touch, we choose to step up, to work hard, to adapt and to learn and to maximize our potential. Because yung mga special children teaches us so many lessons, and through our journey, we become a parent of what child needs. So in time pala, nag-a-adapt na rin tayo, depende dun sa pangangailangan nila through our journey. Kaya huwag tayong titigil na magtiwala lang, trust in the Lord. And Jesus is enough. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sige, let's close in prayer, Ate Shane. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Father. Lord, salamat po, Panginoon. Napakabuti niyo po, Lord, sa aming buhay. Sa buhay, Lord, ng bawat isa, Panginoon. Muli po, Panginoon, pinatunayan niyo po, Lord, how you are in full control, how you are our sovereign God, how you know everything from beginning to end. You are the Alpha and the Omega, Lord. Nakikita niyo po lahat, Panginoon, mula pa sa pagbuo ng mga bata, Lord, sa sinapupunan hanggang sa last of our days, Panginoon. Everything, Lord, is written in your book, Panginoon. So we thank you, Lord, sa bawat opportunity na binibigay niyo po, Lord, sa amin, Panginoon, para ma-experience, Lord, yung life, Lord, na ganap at kasaya-saya, Lord. Even, Lord, minsan merong mga challenges, Panginoon, na na-encounter po, Lord, ng bawat isa sa amin. But, Father, thank you kasi po, sinasabi niyo po sa amin, Panginoon, na in these times, Lord, when we are weakest, then you are strongest, Panginoon. Mas nakikita po ang glory niyo, ang kalwalhatian niyo, how you provide, how you care for us, how you comfort us, how you support us, Lord, sa mga oras, Lord, na talagang tumatawag po, Lord, kami sa inyo. Kaya marami pong salamat, Panginoon. We are grateful, Lord, sa lahat ng blessings niyo, big and small, yung mga milestones po, Lord, ng mga bata, Panginoon, na talagang nagpapagalak sa puso namin, Lord. Thank you so much, Panginoon, and to other people, Lord, na nakakapakinig ng GMJ na to, Lord, na way maging inspirasyon, pagpapala, Lord, encouragement, Lord, that Ikaw, Lord, ang talagang kumakalinga, Lord, sa bawat isa. Only that with you, Father, kailangan, Lord, magtiwala kami, maniwala kami that yung trust namin po, Lord, sa inyo will bring contentment, will bring, Lord, yung enough, Lord, sa buhay namin, Lord, sa lahat ng oras. Thank you so much, Father. You are glorified, you are magnified in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Sabay po kayo, mga kapatid. Patuloy pa rin pupurihin. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain Panginoong Jesucristo. Magtiwala